Nag-ulo ng atuwiran si Chen Pingan na maaaring interesado si Lolo Merong sa mga pakwan. Nagpatuloy siya sa pag-iisip na sinabi ng libro na kung ang mga practitioner ay kumonsumo ng napakaraming espiritual na enerhiya na hindi kayang dalisayan, makakaranas sila ng lagnat. Tinanong ni Chen Pingan kay Lolo Merong kung ang mga pakwan ay maaaring elixirs. Naisip niya na ang fertilizer ay mahiwaga at baka kaya nitong magtanim ng elixir o kung ano paman. Dahil wala siyang ideya tungkol sa cultivation, at ang ganoong bagay ay dapat na posible. Sumagot si Lolo Merong na baka nagbibiro lang si Chen Pingan at hindi naniwala na elixirs ang mga ito. Gumaan ang pakiramdam ni Chen Pingan na hindi sila elixirs, dahil magiging mahirap kung sila ay gayon. Nangatuwiran siya na baka nilalamig lang ang tiyan ni Xiaolinger na sanhi ng kanyang lagnat. Ipinaalam ni Lolo Merong kay Chen Pingan na bukas na ang sekta at tumatanggap na ng mga disipulo. Tinanong niya kung gusto ni Chen Pingan na bumisita. Sinabi ni Chen Pingan na hindi siya makakadalaw dahil kailangan niyang alagaan si Xiaolinger, na may sakit at nagpapahinga sa bahay. Sumang-ayon si Lolo Merong ngunit idinagdag na may kakaibang dahilan si Chen Pingan. Hindi siya naniwala na may sakit si Xiaolinger dahil immortal siya. Sinabi ni Chen Pingan kay Lolo Merong na hindi niya maaaring hayaang kainin ni Xiaolinger ang lahat ng pakwan. Binigyan niya ng isa at hiniling na ibahagi ito sa lahat sa seremonya. Tinanggap ni Lolo Merong ang mga pakwan, iniisip na isang magandang pagkakataon ito para sa kanila. Sumagot siya na kung gusto ni Chen Pingan na ibigay ito sa kanila, gagawin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Inilagay ni Lolo Merong ang pakwan sa kanyang singsing, pinasalamatan si Chen Pingan, at sinabing babalik siya sa sekta para gawin ang pagbubukas. Sinabi ni Chen Pingan sa kanya na kalimutan ang pagtitipon ng 10,000 apprentice at tapos na ang lahat. Samantala, sa Pingan sect, nagtipon ang mga bagong recruit na disipulo. Tinanong ni Merong Su si Lolo Merong kung bibisita si Chen Pingan ngayon. Sumagot si Lolo Merong na may iba pang kaayusan si Chen Pingan at hindi darating. Noon, binati ng prinsesa si Lolo Merong, at hiniling niya kay Merong Su na samahan siya. Nagsimula ang pagdiriwang, at nilapitan ng emperador ng Ancient Empire si Lolo Merong at tinanong kung libre siya para mag-usap. Naguluhan at nabalisa si Lolo Merong sa isa pang Daoist, isang supremang emperador ng Shaoshan Mountain, at tinanong kung pinapayagan siyang makipag-usap dito. May nagplano na dakpin si Merong Su at gamitin siya bilang sandatang bangkay. Gayunpaman, nang lumingon siya, napansin niya ang mayabang na ekspresyon ng estranghero, na nagpakaba sa kanya. Tila nagtaka ang estranghero nang ipakilala ng sekta si Long Eosan, ang may-ari ng Chanzhen Tower, si Xin Danteng, ang presidente ng Shushan Immortal Academy, at sina Bai Gufeng at ang kanyang apo. Inanunsyo ng tatlong makapangyarihan na dumating sila upang batiin ang bagong sekta. Ito ay nagpaiwan sa estranghero na gulat at nalito. Naiinis, nagkomento si Long Eosan kung bakit dumating si Bai Gufeng sa seremonya. Inihayag na narinig niya ang tungkol kay Chen Pingan. Ipinaalam naman ni Lolo Merong sa mga tao na dumating ang tatlong singers para bumisita at humingi ng paumanhin sa hindi pagbati sa kanila ng maaga. Magalang na sumagot si Long Eosan kay Lolo Merong, sinabing nagkakilala na sila dati. Nakakunot ang noo, pinasalamatan ni Lolo Merong si Long Eosan sa pagligtas sa kanyang buhay noong huli. Sumagot si Long Eosan na hindi na kailangang maging masyadong magalang at hindi niya alintana kung tawagin lang siyang kapatid na Long mula ngayon. Pagkatapos ay ipinakilala ni Xin Danteng ang kanyang sarili at hiniling na tawagin din nila siyang kapatid na Xin, humingi ng paumanhin sa pagdating ng hindi inimbitahan. Si Bai Gufeng ang huling magpakilala ngunit inabala siya ni Long Eosan na tinawag siyang loko. Nagalit ito kay Bai Gufeng na minura si Long Eosan. Sinabi ni Lolo Merong na tiyak na naroon ang tatlo dahil kay Chen Pingan at inanyayahan sila sa loob ng sekta. Hiniling ni Xin Danteng kay Lolo Merong na maghintay at binigyan siya ng regalo isang painting na tinatawag na Dragon and Phoenix, Cheng Xiang, sinasabing kung tititigan nila ito ng matagal, magkakaroon sila ng epiphany at mapabuti ang kanilang cultivation. Sa pagkabigla, tinanong ni Lolo Merong kung ang Reg Along ipinresenta ni Xin Danteng ay maaaring ang kayamanan ng bakuran ng Shushan Immortal Academy.
Sumang-ayon si Zindanteng na nakangiti, sumagot na ito ay isang angkop na regalo para sa isang bagong tatag na sekta. Ipinrisinto ni Bai Gufeng ang kanyang regalo isang mataas na kalidad na spiritual meridian na mabuti para sa pagpapabuti ng cultivation. Muling nag-ambala si Lang Eosan, tinutokso si Bai Gufeng sa pagpapakita lang ng isang high-grade spiritual vein. Pagkatapos ay ipinrisinto ni Lang Eosan ang kanyang regalo isang absolute grade spiritual vein, na iminungkahi niya kay Lolo Merong na itapon ang spiritual vein ni Bai Gufeng sa palikuran dahil sa pagiging hindi angkop. Naiinis, hysteric na tinanong ni Bai Gufeng kung nakikipagkumpetensya ba sa kanya si Lang Eosan, ngunit mapanuksong sumagot si Lang Eosan na mas mahusay lang siya sa kanya. Pagkatapos ay binigay ni Bai Gufeng ang kanyang pangalawang regalo isang purple gold card na may 10% diskwento sa lahat ng bibilhin nila sa kanyang treasure haul. Nanlaki ang mga mata ni Zindanteng, iniisip na ang 10% diskwento ay parang pagbibigay ng kalahati ng kanyang treasure haul. Gayunpaman, napahiya si Lang Eosan at sumagot na basura pa rin ito. Sinabi niya na siya at ang Chanzhen Tower ay laging nasa disposal ni Chen Pinggan at naglakas loob si Bai Gufeng na papayatin si Chen Pinggan na magbayad matapos bumili ng isang bagay sa kanyang hall. Ngayon nagalit na kay Lang Eosan, ipinaalam ni Bai Gufeng sa kanila na ipapadala niya ang kanyang apo sa sekta ni Chen Pinggan simula ngayon. Galit na sumagot si Lang Eosan na wala siyang kahihiyan at malinaw na pinlano na hayaan ang kanyang apo na sumali sa sekta. Sumagot si Bai Gufeng na kung may kakayahan si Lang Eosan, maaari rin niyang ipadala ang kanyang apo at tinawag siya na isang taong birhen. Naisip ni Zindanteng na mahirap kung patuloy na mag-aaway ang dalawa. Dumating ang estranghero at ipinalagay na ang lahat ng mga eksperto ay dumating upang batiin ang bagong tatag na sekta. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at nagpatuloy sa paniniwala na mayroong isang nakakatakot na nilalang sa likod ng sekta. Gayunpaman, bumulong ang isa sa kanyang mga tauhan tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin at kung dapat ba nilang ituloy ang kanilang plano sa pagkuha kay Merong Su. Nagulat, pinagalitan ng estranghero ang kanyang tauhan na tumahimik, ngunit lumingon si Merong Su at tiningnan sila. Balisa, pinayuhan niya ang kanyang tauhan na tumingin sa paligid bago magsalita. Itinuro ang mga estranghero, ipinaalam ni Merong Su sa kanyang lolo na ang mga taong iyon ay sinusubukang magdulot ng gulo. Sabay-sabay na nagtanong ang tatlong eksperto kung may naglakas loob, at dinakip ni Lang Eosan ang estranghero, tinanong kung ano ang sinasabi niya kanina. Sinabi ni Lang Eosan na ang estranghero ay tila mula sa Purgatory Sect at hindi niya alam na nasa sekta siya ng kanilang kapatid at naglakas loob na magdulot ng gulo. Iginiit ni Bai Gufeng na walang pera ang Purgatory Sect ngunit naglakas loob na baliwalain ang kanyang treasure haul, habang binanggit din ni Zindanteng ang akademi ng sekta. Natakot, ipinaliwanag ng estranghero na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan dahil naroon lamang siya bilang isang bisita. Sumang-ayon si Lolo Merong na dapat itong maging hindi pagkakaunawaan at hiniling sa kanila na kalimutan na lamang ito dahil ang estranghero ay bisita lamang. Tinanong niya ang estranghero kung may dala siyang regalo at ayos lang kung hindi maganda ang kalidad dahil hindi sila mapili, at maaari niyang gamitin ang dami upang bumawi. Wala nang nagawa ang estranghero kundi bigyan sila ng malaking halaga ng mahalagang kayamanan. Sinabi ni Lolo Merong na wala siyang ideya na magkakaroon ng napakaraming kayamanan, na sinang-ayunan ng tatlong eksperto. Nakuyam ang kanyang kamao, binyantaan ng estranghero na papatayin silang lahat sa kanyang isip kung umalis ang tatlong eksperto na iyon. Ipinaalam ni Lang Eosan kay Lolo Merong na nakatira siya sa tuktok ng kalapit na burol at bibisitahin siya kapag may oras siya. Bigla, lumitaw ang Black Serpent at nagbago sa isang aso, na nag-aalala kay Lolo Merong. Habang humihinga ng malalim, sumagot ang aso na hindi niya matalo ang lalaking nasa langit. Tumangala si Lolo Merong at ang iba pa sa langit, napansin ang lalaki, si Chen Yanming, na nagsabing malaki ang kanyang ani sa kanyang paglalakbay sa mundo ng mga mortal. Natagpuan ni Chen Yanming ang bahagyang natunaw na dragon essence sa isang dragon, ngunit hindi siya makakabago sa isang tunay na dragon sa hinaharap. Sa banta, sinabi niya sa mga langgam sa ibaba na makinig ng mabuti, na kung ayaw nilang masira ang formation, dapat nilang isara ang formation at ibigay sa kanya ang Black Dragon, o kung hindi, sisirain niya sila. Natakot, tinanong ni Lolo Merong ang immortal kung ang dragon ay pag-aari ng isang partikular na nilalang at hindi guardian beast ng kanyang sekta,
At kung gusto niya ang dragon, dapat niyang tanungin si Chen Pingan. Itinuring ni Chen Yanming ang sinabi ni Lolo Merong bilang pagtanggi at binigyan siya ng 3 segundo upang muling isipin. Bigla, lumitaw ang isang bronze sword at sinabi sa kanya kung ano ang gagawin niya ngayon. Lumingon si Chen Yanming at napansin ang bronze sword, at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Sumagot ang bronze sword na hindi niya kailangang magulat ng kanyang kinaroroonan dito at ang sekta ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, at dapat siyang mahiya sa pagiging naroon, at tinawag siyang isang basura ng Immortal Realm. Napagtanto ni Chen Yanming na ang bronze sword ay nagbabantay ng isang mortal na sekta at nagtaka kung ano ang nangyari doon, at naisip na hindi biro ang lakas ng bronze sword. Lumingon si Chen Yanming at kumari pa ng takbo palayo sa bronze sword. Tinanong ng bronze sword kung bakit tumatakbo si Chen Yanming at sinabihan itong hindi niya pinapayagan na tumakas. Pagkatapos ay sinipa niya si Chen Yanming ng napakalakas na nahulog ito sa lupa, na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkatapos nito, inutusan ng bronze sword si Chen Yanming na bumalik sa sekta at humingi ng paumanhin. Gayunpaman, si Chen Yanming, na nasa mood pa rin ng paghihimagsik, ay sinabi sa bronze sword na ayaw niyang humingi ng paumanhin sa isang kumpol ng langgam. Bilang resulta, ipinagpatuloy ng bronze sword ang pagbugbog kay Chen Yanming hanggang sa siya ay masugatan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhad si Chen Yanming sa harap ng sekta at humingi ng paumanhin sa kanyang pag-uugali. Ibinigay ng bronze sword kay Lolo Merong ang mga gamit ni Chen Yanming at sinabihan itong umalis at ipaalam sa iba na pinuprotektahan niya ang sekta. Agad na sumunod at umalis si Chen Yanming, ngunit hindi bago sabihing babalik siya. Tinawag naman ni Lolo Merong ang atensyon ng lahat at inihayag na ngayong nalutas na ang sitwasyon, opisyal na silang tatanggap ng 10,000 disipulo sa susunod na 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, nakatanggap si Chen Pingan ng mensahe ng system na tapos na ang misyon na kumuha ng 10,000 disipulo. Nagulat siya at bamulong sa sarili na hindi siya niloko ni Lolo Merong. Lumitaw ang isa pang mensahe ng system, binabati si Chen Pingan sa pagkumpleto ng kanyang 700 gawain at sinasabing ang system ay i-upgrade na sa pinakamataas na bersyon. Isang gantimpala ang ibibigay batay sa kagustuhan ni Chen Pingan, at maaari na siyang makakuha ng simpleng mga item o ayusin ang kanyang cultivation. Nagulat si Chen Pingan at nagsimulang mag-isip kung paano siya magiging mas malakas sa pamamagitan ng cultivation. Gayunpaman, biglang huminto ang update ng system sa 99%, na nagpatili kay Chen Pingan ng galit at tinanong ang system kung anong kakaibang resources ang idini-download nito at bakit napakatagal bago mag-upgrade. Pagkatapos ay lumingon siya at pinagalitan si Xiaolinger sa hindi pagkatuto mula sa kanyang nakaraang lagnat at sinabihan siyang hindi siya pinapayagan kumain ng pakwan. Sumagot si Xiaolinger na walang kinalaman ang mga pakwan sa kanyang lagnat, ngunit napansin ni Chen Pingan na tapos na ang update ng system. Nagulat siya nang maging ginto ang system, at isang bagong mensahe ang lumitaw, na nagsasaad na na-upgrade na ito sa Ultimate Mode. Ang host ang pipili ngayon ng direksyon ng pag-unlad sa hinaharap. Ang unang mensahe ay nagsasaad na kailangan ng host na maghintay para mag-trigger ang isang gawain, at pagkatapos makumplito ito, random na magbibigay ng mga item. Ang Raiders Mode, sa kabilang banda, ay nagtatampok ng automatikong pagpili ng 100 realms mula sa buong mundo. Ang pagkumpleto ng mga misyon sa mga realms na ito ay magpapahintulot sa host na magkaroon ng lakas at kapangyarihan, at sa bawat antas na natapos, ang host ay lalapit sa pagiging hindi matalo. Nalito, tinanong ni Chen Pingan kung ang Raiders Mode ay nangangahulugang kailangan niyang lumaban sa mga tao at nagduda sa sarili, dahil hindi niya inakala na kaya niyang lumaban sa sinuman sa kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang mensahe, na nagsasaad na ang pangalawang pagpipilian ay maaaring magbigay sa host ng panimulang cultivation base dahil walang spiritual roots ang host at hindi maaaring umunlad sa kanyang sarili. Ang cultivation base ng bawat antas ay palaging nasa rurok nito. Nagulat sa pangalawang pagpipilian, pinili ito ni Chen Pingan, at nagbago ang kanyang mode. Nasa rurok na siya ng Dantian Formation, at naramdaman niya na naayos ang kanyang spiritual roots sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ay bumuo siya ng chi ball at ipinukul ito patungo sa dingding, na nagdulot ng maliit na crack.
Tuwang-tuwa, sinabi ni Chen Pingan sa sarili na kayanan niyang gumamit ng mga cultivation technique, ngunit naisip din niya na napakalakas nito. Samantala, nanood si Xiaolinger sa likuran at naisip na napakahina ng chi ni Chen Pingan. Tinawag ni Chen Pingan si Xiaolinger, at mabilis siyang sumunod sa kanyang utos. Pagkatapos ay hiniling niya na saktan siya ng buong lakas, tulad ng dati, sinasabing hindi siya iiwas sa pagkakataong ito. Sinunod ni Xiaolinger ang kanyang kahilingan at naisip na pagkakataon ito para makaganti kay Chen Pingan sa pagkumpiska sa kanyang pakwan. Nakapagtataka, napansin ni Chen Pingan na nagpapakilo si Xiaolinger ng chi. Sa labas ng bahay ni Chen Pingan, may malakas na pagtama. Nakabukas ang isang mata, tinanong ni Chen Pingan kung may nangyari. Natuwa na wala siyang naramdaman, pinuri niya ang sarili. Sumagot si Xiaolinger, inakusahan siya ng panloloko at iminungkahi na dahil ito sa suot niya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.